Araw po sa inyong lahat. Ako po si Ivan George Granil. Tatakbo bilang isang mero sa ating lungsod. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga po tumatakbo bilang mayor. Dating Araw-san at naririto po tayo para Ibon para talakayin kung ano ba ako. Mayor Luna, alam mo? Plano niyo tungkol sa vote buy. Alam mo ba na magaling ang aming kandidato kay sa inyo? para sa akin, mas magaling pa rin. Talaga mamahala si Mayor Luna. Oo, wala pang masyadong nagagawang proyekto ang aming kandidato. Pero hindi lang siya. Oo, lapis siya sumusunod sa mga batas at patakaran. Magandang umaga po, Mayor. May tatanong lang po ako. May nagawa na po ba kayo sa anak? Mas mahalaga po ba na mas mabilis ako? Proseso kahit maraming may apektuhan. Mayor, may tatanong ko lamang po kung ako. Tulad ng sabi ni Mayor Granil. Sa isang leader na may malasakit. Ngayon yung mga nakaraang desisyon ay nakapagbibigay ng benepisyo sa mga nakararami. Hindi niyo pa ba naisip? Kahit na may mga hindi nasayahan, ang layo niyo. Ni Mayor Luna, may makatulong sa Kung ang iyong layunin ay sundin ang mga patakaran, paano kung magdulot ito? Mayor, ano pong masasabi niyo tungkol sa mga issue? Mayor Granil, paano niyo po maiiwasan ang vote buy? Magandang araw po sa ating lahat. Naririto po tayo at nagtitipon-tipon upang matunghayan ng isang debate mula sa magkabilang panig. Ating tunghayan at ating kilalanin ang mga tumatakbong kandidato para sa paparating na eleksyon. magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po pala si John Paulo Luna, tumatakbo bilang mayor. Dating kilala na, muli magpapakilala. Handang tumulong at magbigay suporta. Muli, ako si John Paulo Luna. Maraming salamat po. Araw po sa inyong lahat. Ako po si Ivan George Granil. Tatakbo bilang isang mero sa ating lungsod. Handa ko pong gawin ang lahat para po sa ikaayos at ikabubuti ng ating lungsod. Bukas Si palad po akong Candidate 1 ay tutulong sa mga nag-aapela nangangailangan. sa kanyang Salamat nakaraang po at salamat tagumpay na nagpapakita ng utilitarian ethics, ang pagbibigay ng benepisyo sa nakararami. Si Candidate 2 naman ay nagpapakita ng deontological ethics, nakatuon sa tapat at maayos na prinsipyo ng paglilingkod. Sa paggawa ng desisyon, kailangang isaalang-alang ang mga determinants of ethical choice tulad ng epekto sa kapwa, intensyon ng kandidato at pagsunod sa tamang proseso. Alam mo ba na magaling ang aming kandidato kaysa sa inyo? Para sa akin, mas magaling pa rin talaga mamahala si Mayor Luna.
Kung ganun nga, ano naman ang nagawa niya para sa ating komunidad? Marami na napatunayan si Mayor Luna kagaya na lamang nito. Si Mayor Luna ay marami nang nagawa para sa komunidad, tulad ng pagpapatupad ng libreng tuition fee para sa mga high-performing schools. Makikita natin na si Candidate 1 ay nagpapakita ng utilitarian ethics dahil binibigyan diin ang kaligayahan ng nakararami. Ngunit may posibilidad na maapektuhan ng iba. Sa paggawa ng ethical choice, kailangang isalang-alang ng mga botante ang prinsipyo ng justice. Dapat pantay-pantay ang benepisyo para sa lahat. Ano naman ang nagawa ni Mayor Granil? Si Mayor Granil ay sumusunod sa tamang proseso kahit na wala pang mga konkretong proyekto dahil naniniwala siya na ang tamang hakbang ay laging naaayon sa batas. Oo, wala pang masyadong nagagawang proyekto ang aming kandidato. Pero hindi lang siya nagpo-focus sa mga mangyayari, masama man o mabuti. Oo, lagi siyang sumusunod sa mga batas at patakaran. Open din siya sa mga tao at hindi nagsisinungaling. Makikita natin na si Candidate 2 ay nagpapakita ng deontological ethics na inuuna ang pagsunod sa mga patakaran. Para sa mga botante, mahalagang suriin ang determinant ng intention. Dapat maging mabuti ang layunin ng isang kandidato, kahit hindi nito agad maramdaman ang epekto ng kanyang naging aksyon. Sinong binoto mo proyekto mo? Si Mayor Luna, ikaw. Akin naman ay si Mayor Granil. Bakit? Kasi gusto ko sumusunod sa batas. Ikaw naman. Kasi eksperto na siya sa pagiging mayor. Mayor, magandang umaga po. Itatanong lang po ako. May nagawa na po ba kayo sa nakaraan na hindi kaya-aya? Kung oo, paano niyo po ito haharapin sa hinaharap? Marami na akong pagkakamaling nagawa sa aking nakaraan. Ngunit, natutunan ko na ang bawat desisyon ay dapat nakatuon sa kabutihan ng nakararami. Maraming salamat po, Mayor. Ang sagot ni Candidate 1 ay nagpapakita ng utilitarianism na tumutuon sa mas malaking benepisyo. Ipinapakita niya ang kanyang perspective tungkol sa ethical theory ng utilitarianism, kung saan iniisip niyang ang mga hakbang niya noon ay nagdulot ng mas maraming benepisyo sa nakararami kahit na may naapektuhan. Sa paggawa ng ethical choice, kailangang isaalang-alang ang norm ng accountability. Dapat kaya nating tanggapin ang ating mga pagkakamali at gumawa ng mas maayos na desisyon. Magandang umaga po, Mayor. Magtatanong lang po ako. Mas mahalaga po ba na mas mabilis ang proseso kahit maraming naapektuhan? Ako ay sumusunod sa tamang proseso kahit wala pa akong konkretong proyekto dahil naniniwala ko ang tamang hakbang ay laging naaayon sa batas. Ang sagot ni Candidate 2 ay muli nagpapakita ng deontological ethics. Ang norm ng integrity ay mahalaga. Dito ay ipinapakita ng kandidato ang pagiging tapat sa kanyang mga prinsipyo kahit mahirap ang daan. Morning po. Morning, morning yun sa diba? Itatanong ko lamang po kung wala po bang pagkakataon na ang pagiging stricto sa patakaran ay nagiging sagabal para sa mabilis na pagbabago? Ang pagsunod sa patakaran ay mahalaga kahit minsan maging mabagal ang proseso. Ang sagot ni Candidate 2 ay nagpapakita ng deontological ethics na inuuna ang tamang proseso kaysa sa resulta. Sa paggawa ng ethical choice, kailangang isaalang-alang ng mga botante ang determinant ng fairness. Dapat ang ginagawang proseso ay nagkakaroon ng patas na oportunidad para sa lahat. Sasang-ayon ba si Candidate 2? Minsan, ang mabilis ang aksyon ay mas epektibo, lalo na kung ito'y para sa nakararami. Ano naman kaya ang masasabi ni Voter 8? Tulad ng sabi ni Mayor Granil, siya isang leader na may palasakit sa pagpapakita ng integridad at katarungan sa mga desisyon.
Ang sagot ni Candidate 1 ay nagpapakita ng utilitarian ethics. Sa paggawa ng ethical choice, dapat isaalang-alang ang norm ng efficiency. Dapat ang isang aksyon kung gagawin sa maikling panahon ay maganda ang layunin at walang masyadong negatibong epekto. May gusto sana ako itanong kay Mayor Luna kung anong mga benepisyo ang mga nagawa na niya dito. Ikaw, pre, anong mga gagawin mo dito? Gusto ko rin sana magtanong sa story ng Mayor. Magandang umaga, Mayor Luna. Magandang umaga din. Magandang umaga din. May nais lamang po akong itanong. Ano yan? Ngayon yung mga nakaraang desisyon ay nakapagbibigay ng benepisyo sa mga nakararami. Hindi niyo po ba naisip ang mga epekto nito sa mga hindi nakikinabang? Paano niyo po ito ititimbang sa mga tamang aksyon? Ang programa ko ay nakatulong sa nakararami, kahit hindi lahat nakinabang. Ngunit, hindi ko intensyon na makalimutan ng iba. Dahil ang moral na intensyon ko ay mapabuti ang kabuuan ng ating syudad, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pakinggan natin kung anong masasabi ni Voter Ted tungkol dito. Kahit na may mga hindi nasayahan, ang layunin ni Mayor Luna ay makatulong sa nakararami. Hindi ba't importante yung pagkakaroon ng malawak na layunin sa buong komunidad? Ang sagot ni Candidate 1 ay nagpapakita ng utilitarianism. Ngunit, may limitasyon sa pagiging inclusive ng benepisyo. Sa ethical choice, kailangang isaalang-alang ng mga botante ang norm ng common good. Dapat ay pinaglilingkuran ng kandidato ang pangkalahatang kagustuhan ng komunidad. Uy, si Mayor Granil. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po naman. Magandang umaga, Mayor. Sir, kayo po, ano po ang layunin niyo? Ang layunin ko ay siguraduhin na lahat ng desisyon ko ay naayos sa tamang prinsipyo upang makapagbigay ng kasiyahan sa mga tao. Ang sagot ni Candidate 2 ay nagpapakita ng deontological ethics na tumutok sa prinsipyo kaysa sa resulta. Sa ethical choice, mahalaga ang norm ng universality. Dapat lagi na ipapatupad ang mga prinsipyo ng kandidato sa lahat ng sitwasyon. Kung ang iyong layunin ay sundin ang mga patakaran, paano kung magdulot ito ng masamang epekto sa mga tao? Mas ipiliin ko pa rin sumunod sa batas kaysa gumawa ng aksyon na isasama ng ibang tao. Ang sagot ni Candidate 2 ay nagpapakita ng deontological ethics na inuuna ang tungkulin bago ang resulta. Sa paggawa ng ethical choice, kailangang isaalang-alang ang determinant ng duty. Dapat ginagawa ng kandidato ang nararapat para sa posisyon niya dahil yun ang kanyang responsibilidad. Ng araw, Mayor. Ng araw ko Mayor, ano pong masasabi niyo tungkol sa mga issue na to? Minsan, kailangan natin maging flexibility para madami tayong matulungan sa mabilis na paraan. Ang sagot ni Candidate 1 ay nagpapakita ng utilitarian ethics na nagbibigay diin sa kabutihan ng nakararami. Sa ethical choice, kailangang isaalang-alang ang determinant ng consequences. Dapat positibo ang epekto ng mga aksyon para sa lahat. Araw po sa ating lahat. Naririto po tayo para matipon, para talakayin kung ano ba ang vote buying at kung anong epekto nito. Para sa inyo, ano ba ang epekto ng vote buying? Ang vote buying po ay ang pagbibigay ng pera o kung anumang bagay kapalit ng inyong mga boto. Mayor Luna, ano pong plano niyo tungkol sa vote buying? Ang vote buying ay napakalaking issue. Kaya, kung ako magiging mayor, makakabit natin ang pagbabago na hindi nabibili. Mayor Gernil, paano niyo po maiiwasan ang vote buying? Ang edukasyon sa tamang pagboto ang pinakamahalagang hakbang para maiwasan ang vote buying. Ang parehong kandidato ay nagpakita ng pagtutol sa vote buying. Sa paggawa ng ethical choice, kailangang isalang-alang ang norm ng moral integrity. Dapat ang bawat kandidato ay may malinaw na aksyon laban sa mga maling gawain tulad ng vote buying. Maraming salamat po. Sana ay makatulong ang forum na ito para maging edukado tayo sa ating mga desisyon na sa darating na eleksyon.